So hello guys, ito na yung update ko sa pagpaparenovate ng bahay na to. So ayan, kung napansin nyo guys, dito ay wala pa nakakabit na yero dahil inaantay pa namin na i-deliver yung yero. Buti na lang talaga maaraw ng panahon ngayon dahil sunod-sunod yung bagyo na dumating, tatlo yung bagyo na dumating. Balid guys, hindi pa namin na ikakabit yung yero dahil itong yero na to galing pang Bulacan. Talagang pinasadya namin yung yero na to dahil ang sukat nito super haba na 32 feet. Bali ni-request kasi ng aking pamangkin na gumagawa dito sa bahay na to ay gusto daw niya yung isahang size na lang ang gagawin niyang yero. So ayan na nga guys, napilitan kami mag-order sa Bulacan at nagkaroon pa nga ng problema dahil nga na-truck ban pa yung magde-deliver nito. Dahil doon pa namin pinagawa at pinasadya itong yero na long span. So ayan na nga nung dumating na agad namin inakyat, super nahirapan pa kami dahil kami lang din naman nagtutulungan dito. Bali 2 tao lang ang kinuha ko, puro mga pamangkin ko lang din ang kinuha ko kasi nga hindi ko naman in-expect na ganito ang gagawin na magkakaroon na talaga siya ng bakal or yung mga mahabang yero ikakabit namin. Kasi nung una guys, ang usapan namin magpapapalit lang kami ng yero and then magpapapalit lang kami ng kisame. Sa wakas guys, after 48 years, naikabit na rin itong long span na to dito. So ayun na nga guys, ang ganda na yung tingnan talaga kahit na super haba, super sulit din naman dahil tingnan nyo naman guys, wala siyang putol-putol makikita. Isang dahilan din kung bakit pinagawa namin tong bahay na to dahil ang problema talaga dito yung gutter namin sa likod. Sa tuwing kasi umuulan or malakas ang ulan, may bagyo, lagi kami nag-overflow. Wala yung baha namin sa baba, laging nasa bubong at nasa kisame. Baka nagtataka kayo guys, hindi pa namin natatanggal yung mga yero dyan dahil hindi namin pwede tanggalin at mababasa kami sa loob. Dahil nga nakawang pa rito yung yero na ipinatong namin, bali yun ay magiging bago na ang gagamitin namin. So kung mapapansin nyo rin, super taas din yung pinakadulo nitong bahay na to dahil ang gusto talaga namin, yung gutter ang aming pinoproblema dahil tuwing nga talaga nagbabaha, nag-o-overflow kami. So, ang nangyari, ang sinadjust na lang niya sa amin yung gumagawa, ay taasan na lang ng pader yung aming pinaka-gutter and then mag-adjust na lang din kami sa bubong. Pangalawang dahilan kung bakit pumayag na rin kami at nagustuhan na rin namin yung kanyang suggestion dahil nga yung pader namin inabot na rin ng anay. Dala rin din siguro yung mga kisame namin na laging nababasa tuwing nag-o-overflow. Maganda talaga kumuha guys ng tao na alam mong may skill talaga siya. Kasi nung una namin pagpapagawa sa bahay na to, nagkaroon kami ng problema dahil hindi naman talaga lahat sila ay may skill. So kumbaga bara-bara lang kung ano lang yung alam at anong sasabihin namin, yun lang din ang sinunod nila. Tip ko sa inyo guys or masasuggestion ko sa inyo, di bali nang mahal ang ibayad nyo sa tao nyo, kahit ilang lang sila, ang mahalaga meron silang alam sa paggawa ng bahay. Katulad na lang dito sa aking mga pamangkin na hindi ko naman talaga na akalain na may mga skill din pala sila at may alam sila gumawa ng bahay. Nanginayang pa nga ako nung unang pagpapagawa namin sa bahay na to dahil super laki talaga ng ginastos din namin. Pero walang nangyari, ayan, nabulilyaso lang lahat at dami pa kaming na-scam ng mga araw na yun. So, bali kinabukasan guys, dineliver na rin yung mga buhangin at yung graba na gagamitin namin para sa pagsisiminto dito sa pader. And then, dito kasi sa taas ng aming bubong, mayroon kaming lalagyan na simento. Bali, ipapader na rin yon doon sa gutter. Bali, tatakpan na namin yung gutter na yon kasi lagi nag-o-overflow. Ngayon ko lang din nakita yung kisame namin dito sa taas guys, doon sa kwarto namin bali. Yung pala ay kaya pala babagsak na siya at puro ani na din pala yung mga kahoy na kinakapitan ng aming kisame. So ayan guys, talagang buti na lang nagsuggest yung pamangking ko na gawing bakal na lahat and then hard duplex nang ilalagay namin kisame and then mga metal paring na rin ang gagamitin namin instead na kahoy. So tingnan nyo guys, ayun, tingnan nyo yung mga anay, super dami na kaya paakit na siya sa pader namin. Sa totoo lang guys, wala talaga sa plano namin para lahat ito ipagawa namin. Ang concern lang talaga namin na dapat ipapagawa namin yung bubong namin dahil nga super tumutulo na and then yung mga kisame namin super bulok na rin. So hindi namin nakalain na mas meron pa pala kaming malaking problema, itong anay na nga. So kung makikita nyo yung mga pader namin guys, talagang kinakain na siya ng anay. Ultimo yung pader na simento na mahirap naman talaga ngat-ngatin bakit inaanay na. So ayan na nga, kinabukasan nagpakuha kami ng para mag-pick up dito ng mga yero na tinanggal namin dahil nga marami din i-deliver ng mga materialis. So balik kinabukasan din ulit, di-deliver dito yung mga simento and then hollow block na gagamitin namin para sa pader and then para dito sa gutter sa taas namin. Balik kung followers kita or tagapanood ka sa mga video ko,
ay mayroon akong video noon na ginawa na cleaning motivation na nabanggit ko doon na yung pader na ginagamit ko noon na ginawang ko ng DIY ay hindi namin pader yun. So kung mapapansin nyo itong mga hollow block na to or itong mga simento na to, ito na yung gagamitin namin para magkaroon kami ng sarili naming pader. Kasi guys, kinukuha na ng may-ari o ng kapitbahay namin yung pader nila dahil kanila nga daw yun. So sino ba naman kami para pigilan namin dahil pader nga naman talaga nila yun. So ayan, agad naming sinabi sa may-ari ng bahay na to na kinukuha na yung pader at kailangan na nating ibalik yung pader nila. So ayan na nga guys, itong anay na to walang pinipili. Ultimo dito sa breaker namin, nagkaroon na sila ng bahay dito. Balik kinabukasan, nag-decide na rin itong gumagawa na isunod din yung aming kisame dahil pabagsak na. So pumayag na rin ako guys kasi tuwing natutulog kami or nakahiga, minsan may mga nahulog na anay na pa isa-isa. Kung mapapansin nyo talaga, ito, tingnan nyo nga yung aming kisame ay mayroon na mga duct tape na nakalagay. So hindi ko naman nakalain na itong kisame pala namin ay mistulang papel na sa nipis at lambot niya. Super nangihinayang lang talaga ako sa mga cabinet na to dahil kapapagawa ko lang nung last year. Nung tinanggal nila yung cabinet guys, ganitong itsura ng likod ng cabinet and then ganito na itsura ng pader namin. So hindi ko talaga iniisip o inaakala na pati mga cabinet namin ay puno na ng anay at talagang kinain na rin ng anay. Tingnan nyo nga guys, ultimo yung pader na butas nila, puro anay na rin. Nakakalungkot lang guys at nangihinayang kami dahil yung nakaraang taon lang din, isang taon pa lang ngayon, pinapalitan namin ng yero and then nagpalagay kami ng mga cabinet na makakapal. So hindi ko akalain talaga na abutin to ng anay. So kung mapapansin nyo yung aming mga damit ay nakalabas na rin dahil inanay na nga yung buong cabinet namin. Sa totoo lang, sobrang nalulungkot ako at nangihinayang ako sa mga damit na inanay na. Hindi ko alam kung matatanggalan pa ba ito ng anay kasi ayan na nga itong cabinet namin punong-puno ng anay kaya nilagyan ko ng used oil para mag-alisa na rin yung mga anay na to. So ayun na nga guys, tinanggal na nila yung kisame. Hindi ko talaga in-expect na pati pala yung kisame na to ay puro anay na yung mga plywood dito. At tingnan nyo naman guys, parang papel na lang na hinihila ng pamangking ko. Super nakakalungkot guys kasi nga hindi ko akalain na aabot dito yung anay. Sa totoo lang talaga, napakabilis talaga yung anay na to dahil ilang linggo pa lang na hindi ko naman napansin na mayroon na siyang anay. So bali nakita ko lang talaga siya na may anay dito banda sa may pinto. Hindi ko akalain na tatawid na pala siya at kukutkutin na niya yung mga kisame kasama din ng mga cabinet namin. Puro itong anay na to lumipat din dito sa amin dahil yung kapitbahay namin nakadikit lang din namin yung sinasabi kong may kinukuha na yung pader ay nagpa-injection sila. Siguro itong mga anay na to naglipatan dito sa amin dahil nga ang sabi nila pag mayroon to nagpapa-injection, naghahanap din daw ng panibagong bahay yung mga anay na galing doon sa kung saan manggaling yun na mayroong anay na nagpa-injection. So ayan na nga, dali-dali na rin talaga nagagawin niya to dahil aabutan na rin ng hapon. So bali kasi guys, dito sa baba mag-isa lang yung pamangkin ko na gumagawa ng kisame dahil yung isa ko pamangkin umuwi pa sa kanila. So bali kami muna yung mga helper niya ngayon at tulong-tulong muna kami. So nakakapagod talaga guys lalo na pag napapagawa ka ng bahay kahit renovation lang, parang napagawa ka na rin ng panibagong bahay. Sobrang napakaswerte namin na napagawa kami ng bahay ngayon kahit dalawa lang yung tao namin guys. Talagang masasabi mong kontento ka at sulit din ang ibabayad mo sa kanila. Dahil mas masarap talaga kumuha lalo na pag mga kamag-anak mo, mga pamangkin mo dahil hindi ka mahihiyang mag-utos na kung ano ipapagawa mo sa kanila. Unlike sa hindi mo kaano-ano na nagagawa at talagang maiilang ka pang mag-utos kahit may bayad sila. Maganda talaga gumawa or nagtutulungan lalo na kung magkakamag-anak lang kayo, mga pamangkin mo, mga kasama at kapatid. Kasi nagkakaintindihan kayo lalo na kung ano yung gusto mong sabihin sa kanila. Kasi kapag ibang tao guys ang gumagawa, naiilang ako mag-utos or mayroon akong reklamo na gagawin. So ito na nga guys, tingnan nyo naman yung mga pader dito, marupok na rin dahil nga sa anay. So ngayon naghahanap din kami ng mag-i-injection dito sa bahay na to para sa anay, para talagang mag-alisan na sila. Tingnan nyo nga yung tsura guys, nung tinanggal na namin ng kisame, wala kaming masyadong kalat na naganap dyan. Dahil nga yung mga kisame na yan, nung tinanggal nila, parang papel na lang talaga siya na pwede mo nang itupi lang. So ayan, sinimulan agad ng pamangking ko gawin dito yung kisame dahil nga abutin na rin siya ng hapon at mag-isa lang din naman siyang gumagawa. So bali kami, tumutulong lang din kami at nung hindi pa kami tinatawag para may gawin siya,
ayan, dali-dali ko din naman ibinabad ng used oil itong cabinet ko dahil talagang masisira na siya at malapit na rin siyang maghiwa-hiwalay dahil sa anay. Bali nanghihinayang lang kasi ako sa cabinet na to dahil 11 years na rin to sa amin. Kaya sabi ko, lalagyan ko na lang talaga siya ng used oil para magamit pa namin. Pero sa totoo lang, super nanghihinayang ako at naiinis ako dahil nga, alam mo yun, parang iniingatan mo pero anay lang din pala ang sisira. So kung mapapansin nyo dito sa labas guys, yung cabinet na pinagawa ko sa bayaw ko, ginastusan ko talaga to pero tingnan nyo naman ang nangyari, puro anay. Super nakakapanginayang dahil super mahal din talaga at malaki din ang nagastos ko dito nung pinagawa ko to. So bali ngayon hindi ko na siya maikakabit at nag-iisip na naman ako kung ano nga paglalagyan ko sa mga aking mga comforter na tinanggal ko dito. So syempre wala naman ako magagawa guys kundi tanggapin na lang talaga ng maluwag na ito na talaga yung nangyari. So, ayan na nga, tulungan na kami dito ng mga pamangking ko. Mag-isa lang yung skilled namin na gumagawa. So, bali kami, tumutulong na rin kami. So, buti na lang talaga ito pamangking ko. Mabilis din siyang gumawa. At ayan, nagkabit na nga siya ng mga metal dito para kakabitan ng kisame. Pero hindi ako sure kung matatapos niya to dahil yung oras na to kay alas 3 na ng hapon. So, bali ito pa rin ang nakakabit niya. Iba din talaga pag may helper na kasama. So, bali kasi yung isa ko ding pamangkin, umuwi muna sa kanila kaya wala talaga siyang katulong. So, bali kami na lang din talaga nagtutulungan ng mga pamangkin ko at kapatid at kaibigan. So, masarap talaga magtulungan guys kasi alam mo kung paano mo sila uutusan, paano ka makikisuyo. So, ayan, kami-kami lang din ang gumagawa nito. Habang nagbabarina, may taga-abot. And then, dito lang kami talaga nagreklamo dahil super bigat talaga ng hard duplex na to. So, tingnan nyo guys, itong aming kisame, parang papel na lang siya na karton, ano? Tingnan nyo guys, natutupi na nga siya sa sobrang nipis niya. At kung hindi pa tatanggalin yung kisame dito sa kwarto namin, ay matutulog kaming, nakatakip na kami ng kisame namin. So, ayan na nga guys, kung mapapansin nyo, super kalat din dito sa labas namin. At wala naman kami magagawa dahil yung mga materials na yan, super dami na at mga hollow block. So, ayan na nga, kami nag-aantay lang din kami ng go signal niya kung anong gagawin namin. So, super bulis na talaga at naikabit na niya yung mga hamba dito. So, lang talaga, super pagod na kami dito nung time na to dahil maghapon na talaga kami kumikilos lahat. Pinadaan na lang namin sa tawanan, biruan at lukuhan kahit alam namin napapagod na kami. Super thankful din naman ako dito sa pamangkin ko dahil napakabilis din niya talaga gumawa. So ayan na nga guys, naikabit na dito yung mga hamba nito. Ito yung mga metal paring na gagamitin niya para pagkakabitan ng hard duplex. Pagkatapos na nga niya ikabit lahat ng mga metal paring, nag-decide na din siya na lagyan muna ng kisame kahit ilang peraso lang. So bali guys, yung kisame dito pala, bali 3 lang dapat ang ilalagay. So nilagay niya muna yung dalawang hard duplex or kisame. Super bigat pala nitong hard duplex na to guys. Kahit 6 na kami na nagbubuhat, talagang hindi na namin kinakaya dahil super bigat at sakit na sa kamay. Yung nakaraan, hindi namin natapos na ikabit yung kisame. Agad-agad na kinabukasan, nag-decide ako na magkaroon siya ng helper niya dito sa paggawa ng kisame. Bukod kasi doon guys, nahihirapan siya dahil yung mga sukat nito ay talagang hindi daw pantay. So ayun na nga, nagkaroon na siya ng helper kinabukasan. So napabilis ang paggawa ng kisame. Yung isa namang pamangkin ko, nandoon naman siya sa aming bubong or sa aming mga kisame sa taas. Dahil nag-aasinta siya ng mga hollow block para doon sa aming bubong. So ayan guys, natapos din nila maghapon ngayon. Ito na yung update sa aming kisame na ginawa niya dito sa kwarto. So babalitaan ko kayo guys sa susunod na aking video kung ano na itsura ng iba pang mga natapos nila. So ayun lang guys, dito muna magtatapos itong aking part 2 ng aking mga video. So kung bago lang kayo dito sa aking channel guys, huwag niyo kalimutan mag-follow. Thank you so much po. Bye!